kabalita, nasa 72 milyon ang botante ngayong pong araw para sa barangay at sangguniang kabataan elections. Natuloy na ito matapos ang mahigit 3 taon. Manual ang eleksyon sa maraming lugar pero automated yan sa ilang voting precinct. Tulad ng sa barangay Pasong Tamo sa Quezon City. Kumustahin natin ang sitwasyon doon sa live na balita ni Maris Umali. Maris? Connie, June, maaga pa lang may mga nasaksihan na tayong ilang mga problema at kalituhan sa ginaganap na barangay at sangguniang kabataan elections dito sa Pasong Tamo Elementary School. Alam niyo po, itong Pasong Tamo Elementary School ay isa sa iilan lamang ng mga eskwelahan dito sa buong bansa na may ginaganap na automated elections. Pakita ko lang sa inyo, Connie at June, dito sa kinaroroonan ko sa Voters Assistance Desk ay hindi halos maubos-ubos ang mga tao nakapila rito sa entrada ng mga polling precinct dahil sa mga botanteng hindi pa makita-kita ang kanilang mga presinto. May ilan sa kanila nakita na raw ang mga presinto sa precinct finder pero di naman makita ang mismong kwarto kung saan sila bumoboto. Kaya nandito, nagkukumpulan sila, sinusubukan nilang mahanap dito sa parang mapa nila. Itong Pasong Tamo Elementary School locator map, yung kanilang presinto. May mga ilan nagpabalik-balik na sa pinagtatanungan sa baba, dito sa baba at sa mismong kwarto kung saan sila dapat pumila at bumoto. Pero pagdating sa taas, hindi naman niya mahanap yung pangalan. Ayan, pati mga nag-aasikasong electoral board, wala na rin nagawa kanina doon sa isang sitwasyon na nakausapan natin. Kaya nagpatulong na sila sa GMA Integrated News. Buti na lang sa muli naming pag-akyat ay nakita na sa ibang listahan ang pangalan ni Jazel na unang pagkakataon pa naman daw sana niyang boboto. At nagpapasalamat siya dahil hindi siya sumuko dahil mahalaga raw para sa kanya maiboto ang sa tingin niya ay karapat-dapat sa pwesto. May ilan din tayong nakausap kasi itong GMA Integrated News na umuwi na lang dahil hindi na nakita ang pangalan sa listahan. May ilang mga senior citizen at may cancer patient pa tayong nakausap na bagamat hirap umakyat sa mismong presinto, ay pinili nilang gawin ito. Ang presinto raw kasi sa baba na nakalaan para sa mga may kapansanan o PWD, senior citizens at pati na rin sa buntis, ay mahaba naman masyadong pila at mabagal ang usad kaya hindi nila magawang maghintay. Problema rin yung mga nagja-jam na vote counting machine kaya hindi agad nababasa ang boto. Kanina, Connie at June, nagkaroon din ng power interruption kaya yung isa sa mga vote counting machines 3 beses na nag-off o tumigil. Ang sabi naman ng electoral board ay hindi naman kailangang palitan sa ngayon yung vote counting machine. Pero pagkatapos na kanina yung mga ilang mga nag-jam, pagkatapos buksan uli yung makina ay napagana na ito. Ayon sa chairman ng presinto, may mga nakaantabay naman silang mga SD card pang backup sakali magkaaberya sa vote counting machine din. Bawal magdala ng tubig at cellphone sa loob ng voting precinct. Siguraduhin ma-shade ng mabuti raw ang bilog sa tabi ng kandidatong iboboto. Dito sa Pasong Tamo Elementary School, mayroong 60,766 na rehistradong botante at 143 precincts dito sa naturang eskwelahan. As of this time, makikita pa rin natin itong mga nakaabang na mga tao na naghahanap ng kanilang mga presinto. Dito nakaantabay yung mga taong ilan sa kanila nakaboto na, yung ilan naman ay paparating pa lang. Ayan, nakita natin habang umuusad yung araw, tuloy-tuloy ang dagsa ng mga tao para magampanan nila ang kanilang tungkulin na makaboto ngayong araw. So yan muna ang latest na sitwasyon mula rito sa Pasong Tamo Elementary School. Balik sa inyo, Connie at June. Maraming salamat, Maris Umali. Paalala lang mga kabalita, Hanggang alas 3 ng hapon ang butuhan ngayong araw para sa BSKE elections. sa mga ngayon pa lamang pupunta sa voting precinct, payo po ng COMELEC na dapat ay may listahan na ng mga iboboto. Pumunta ng maaga sa inyong voting precinct para matapos agad. At paalala rin po, hindi po pwedeng gumamit ng cellphone at magdala ng inumin sa loob ng presinto. Yan ay para hindi humakuna ng litrato, mapunit, masira o madumihan ang balota. Bawal ding tumanggap ng libreng sakay, pagkain, inumin o lahat po ng bagay na may value o halaga. Bawal ring mamigay niyan, ha? At hindi rin pwedeng bumoto ng higit sa isang beses o mag-substitute para sa iba. Bawal ring mangampanya o manira sa sinumang kandidato sa mismong polling precinct.
at hanggang sa 30 metrong layo mula riyan. Epektibo pa rin ang ngayong araw ang liquor ban kaya hindi pwede ang magbenta, bumili o uminom ng alak. Maging ang sabong at iba pang kaparehas na aktibidad. Balita ko, nagpatupad po ng early voting ang COMELEC sa ilang lugar para po sa mga botanteng may kapansanan, senior citizen at mga buntis. Mula 5 a.m. hanggang 7 a.m. po yan kaninang umaga sa Muntinlupa City at sa Naga, Camarines Sur. Testing pa lamang daw yan habang hinihintay pang maipasa ang batas tungkol sa maagang pagboto ng vulnerable sector. Sa bagong silang naman dyan sa Caloocan, alas 5 pa lamang kanina, abala na ang mga residente sa paghahanap ng kanilang presinto. Yan ay kahit alas 7 ng umaga ang simula ng botohan doon. Mahigit sa 91,500 kasi ang registered voters sa Barangay 176 at pinakamarami sa buong Pilipinas ayon sa COMELEC. Mga kabalita, hanggang November 29 pa ang election gun ban. Sa Quezon City, arestado ang isang lalaking sangkot sa aksidente matapos mahulihan ng replika ng baril at ng tunay na revolver. Balitang hatid James Agustin. Alis ka muna ate. Nakita mo. Bakit may baril ka? May nakasukbit umanong baril sa kanyang baywang ang lalaking ito nang makita ng mga pulis sa Barangay San Jose, Quezon City. Rumisponde ang mga pulis sa lugar matapos makatanggap ng tawag na may nagkabanggaan ng 2 motorsiklo. Una raw nilang nakita ang isang gun replica sa tabi mismo na naaksidenteng lalaki. Nung in-approach siya, may nakita na tinutulak doon sa lower abdomen niya. So as a precautionary measure, sinabihan siya ng pulis na itaas yung damit upang makita kung ano yung sinusuksok niya. Bukod sa gun replica, may nakuha sa lalaki na isang revolver. Arestado ang 34 anyos sa lalaki na nagtamo ng mga sugat sa tuhod at paa dahil sa aksidente. Hindi ko po kasi talaga matandaan, lasing na lasing po ako. Tapos ang alam ko lang po noon na aksidente po ako eh. Pagmamayari niyo po ba yung baril? Hindi po. Sa investigasyon na pag-alaman na hindi lisensyado ang baril na isa sa ilalim sa ballistics examination. Paalala ng pulisya, epektibo ang election gun ban hanggang November 29. Bawal ka po talagang magdala ng baril sa labas ng bahay unless meron kang clearance from the COMELEC. Yun po ang nakalagay sa batas. Maharap ang suspect sa reklamong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act in relation to Omnibus Election Code. Yan ang balita ko. James Agustin ng GMA Integrated News. Diretso na po sa Manila North Cemetery ang ilang botante para mabisita ang mga namayapa nilang mahal sa buhay. Ang latest sa sitwasyon doon sa Balita Live ni Chino Gaston. Chino? Connie June, mula kaninang alas 5 ng madaling araw ay unti-unti nagsisidatingan na ang ating mga kababayan dito sa Manila North Cemetery. Ilan sa kanila ay nagtungo rito pagkatapos ng bumoto. Ang ilan naman maagang nagpunta tapos diretso na sa pagboto sa BSK elections. Gaya ng dati, bawal ipasok ang lighter, matutulis at matatalim na bagay, flammable materials gaya ng pabango, alak at sigarilyo at vape. Kinukumpiska mga ito, kaya payo ng mga nangangasiwa sa sementeryo, huwag na itong dalhin. Pinagbabawal din ang pagpasok ng mga alagang hayop gaya ng mga aso. Pero siyempre, Connie June, hindi ito kinukumpiska, hindi na lamang pinapapasok ang mga may-ari nito. Para maiwasan ang taunang problema ng mga nawawalang bata, pinare-register sila sa MSWD Assistance Center bago papasukin kasama ng kanilang mga magulang. May libreng sakay rin ng e-trike sa loob kung saan prioridad ang mga matatanda, bata at mga PWD. May mga wheelchair din pwedeng magamit para sa mga mangangailangan nito. May mga first aid station din sa iba't ibang parte ng semeteryo sakaling kakailanganin. Maagang nag-ikot naman sa semeteryo si Manila Mayor Hani Lacuna para inspeksyonin ang mga paghahanda, kabilang ang kahandaan ng PNP sa pagtataguyod ng kaayusan. Connie June, isa raw sa mga rason kung bakit medyo matumal pa ang pagdating ng mga kababayan natin dito ay dahil siyempre bumoboto pa sila ngayong araw sa BSK elections. Connie June. Maraming salamat, Chino Gaston. Bukas po sa huling araw ng Oktubre, magkakaroon uli ng galaw sa presyo ng mga produktong petrolyo. Sa anunsyo ng Shell, Sea Oil at Clean Fuel, tataas po ang gasolina ng
45 centavos kada litro. Ikatlong sunod na po na linggo ito, yung pagtataas na yan. Ang good news naman, bababa ang kada litro ng diesel. May tapyas dyan na 1 peso and 25 centavos. Bababa rin po ang presyo ng kerosene, ng Shell at Sea Oil. Mababawasan po yan ng 1 peso and 20 centavos kada litro. Wala pang anunsyo ang ibang oil company. Mga kabalita, isang bagong low-pressure area ang binabantayan ngayon sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Huling namataan iyan ng Pag-asa, 995 kilometers silangan ng Visayas. Sa ngayon, mababa naman ang tsansa ng nasabing LPA na maging bagyo. Sa kabila niyan, apektado ng trough o extension ng LPA ang Bicol Region at Eastern Visayas. Bukod pa rito ang shear line o nagsasalubong na amihan at easterlies. Patuloy namang umiiral sa Northern at Central Luzon itong hanging amihan. Sa mga susunod na oras, asahan ang pag-uulan sa malaking bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao base yan sa rainfall forecast ng Metro Weather. Uulanin din ang ilang panig ng Northern at Central Luzon. Mananatiling mataas ang posibilidad ng ulan sa mga nasabing lugar bukas. Pero sa November 1, araw ng mga patay, higit na makararanas ng ulan ang malaking bahagi ng Northern Luzon, Central Luzon at ng Southern Luzon. Dahil iyan sa inaasahang paglapit ng LPA ayon sa Pag-asa. Pagsapit ng hapon, uulanin na rin ang ilang panig ng Visayas at Mindanao. Mababa naman ang tsansa ng ulan dito sa Metro Manila ngayong araw at bukas. Pero magbaon ng payong pagpunta nyo sa mga sementeryo sa darating na Miyerkules dahil uulanin ang Kamaynilaan. Update naman tayo sa latest sa sitwasyon sa NAIA para sa ilan nating kabalita. May balita live si Joseph Morong. Joseph? Yes, Connie, June, tuloy-tuloy pa rin ang pagdating ng mga pasahero dito sa airport at para nga umuwi sa kanilang mga probinsya ngayong long holiday. Pero syempre ang pakainan nila ngayon dyan ay magbakasyon at pumunta at bumisita sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay ngayong undas. Dahil ngayong araw na mismo, yung barangay at Sangguniang Kabataan elections. Nasa loob tayo kahanina at naobserban natin na may mga pagkakataon na nagkakaroon ng pila sa mga immigration counters. Ito yung mga palabas ng bansa pero umaandar naman yung pila at ganun din sa domestic security check. Pero kumpara noong Biyernes hanggang nitong weekend ay mas konti na ang mga bumabiyahe so far na mga pasahero hanggang ngayon tanghali. Ayon dati sa NAIA o sa MIA ay inaasahan nila ang bulto na mga aalis na pasahero nitong weekend at yung balik na nila ay sa November 4 hanggang 5. Kasabay naman ito, Connie, June, ay inulunsad ngayong araw ang isang bagong non-stop flight ng United Airlines mula sa Maynila papunta naman ng San Francisco sa California sa Amerika. Inaasahan na masaserbisyo nito ang mga Pilipino nakatira sa Amerika at syempre yung mga turista na interesadong pumunta sa Pilipinas. Pakinggan natin ang pahayag ni U.S. Ambassador to the Philippines, Mary Kay Clarkson. The Philippines and the United States are partners in prosperity, genuine partners, working in many important areas for the benefit of our peoples. Yung flight ng United Airlines ay once daily yan, simula ngayong araw. Tungkol naman sa mga bumiyahe ngayong araw para sa undas at sa long holiday, sabi ni Transportation Secretary Jaime Bautista, so far ay satisfied siya sa naging maayos na daloy na mga pasahero pero hiling pa rin niya na umabot sa 85% yung on-time performance ng mga biyahe ng mga eroplano. Umabot na sa halos 400,000 yung mga bumiyahe sa unang 3 araw nitong long weekend. Connie, June? Maraming salamat, Joseph Morong. Balita ko, pwede hong mag-work from home bukas ang mga government employees. Base po yan sa inilabas na memo ng Malacanang. Ang klase naman sa mga public school po pwedeng asynchronous muna tayo doon, ha? Sabi po ng palasyo, pagbibigay daan ito sa mga empleyado ng gobyerno na maayos na magunita ang All Saints Day sa November 1. Nasa desisyon naman daw ng mga private school at company kung magpapatupad din ng kaparehong work at school arrangement. Paalala lamang po mga kabalita, hindi po holiday bukas, ha? October 31.
Mahigit 2 taong manunungkulan ang mga mananalo ngayong barangay at Sangguniang Kabataan elections, Connie. Kaya ano nga ba ang mga tungkulin nila at may sweldo nga ba yan? Yun. Diba? Alamin natin yan sa balitang hatid ni Nico Wahe. Malaki ang papel ng barangay sa ating lipunan. Kami po ay nagtatrabaho para po sa inyong kabutihan. Dahil dito unang lumalapit ang mga residente para sa kanilang pangangailangan. Ang barangay ay pinamumunuan ng isang punong barangay. Siya ang nagpapatupad ng mga ordinansa, naghahanda ng taunang budget ng barangay, tiyaking mapaabot ang mga pangunahing serbisyo publiko at pumipirma ng mga kontrata para sa mga proyektong nasasakupan ng kanyang barangay. Ang Sangguniang Barangay ang lehislaturang sangay na pinamumunuan ng punong barangay. Binubuo rin ito ng 7 barangay kagawad at Sangguniang Kabataan Chairman o Chairperson. Layo ng Sangguniang Barangay na gumawa ng mga ordinansa, magtaguyod ng mga programa para sa pangangailangan ng mga residente, tumulong sa pagtatag at pagsulong ng mga kooperatiba, magdaos ng mga aktibidad na mga ngalap ng dagdag pondo para sa proyekto ng barangay, at pati ng regular na programa sa komunidad tungkol sa kalinisan, nutrisyon at bawal na gamot. Layo ng SK na manguna sa pagbuo at pagpapatupad ng mga programang pangkabataan. Ang lupong tagapamayapa ang tumatayong katarungang pambarangay o tagapamagitan sa mga maliliit na gusot sa komunidad. Walang sweldo ang mga opisyal ng barangay pero may matatanggap silang honoraria kada buwan. Ang punong barangay nakatatanggap ng hindi bababa sa 1,000 piso kada buwan o hindi higit sa salary grade 14. Ang mga miyembro ng Sangguniang Barangay, SK Chairman, Barangay Treasurer at Barangay Secretary ay makatatanggap naman ng 600 piso kada buwan o hindi hihigit sa salary grade 10. Ang buwan ng honorarium naman ng mga opisyal ng SK ay nakadepende sa kanilang attendance sa mga pagpupulong, deliberation at opisyal na aktibidad. Hindi rin dapat ito hihigit sa salary grade 9 step 1 ng kanilang lungsod o bayan. Habang nasa serbisyo, mayroon silang insurance coverage, Christmas bonus o cash gift na hindi bababa sa 1,000 piso, libreng pagpapagamot sa ospital ng gobyerno, libreng tuition o matrikula ng kanilang mga legitimate na anak sa state university o college sa kanilang lungsod, bayan o probinsya, at mabibigyan ng civil service eligibility. Ang SK Chairperson at mga miyembro nito, libre rin ng tuition o matrikula sa public tertiary school sa kanilang lugar. Exempted din sila sa National Service Training Program. Mayroon silang PhilHealth coverage, traveling reimbursement para sa mga opisyal na aktibidad at proyekto at civil service eligibility. Kaya naman mga kapuso, pusuan ang mga tunay na magbibigay ng totoo at tapat na serbisyo. Yan ang balita ko, Nico Wahe ng GMA Integrated News. Sa mga motoristang daraan po sa South Luzon Expressway at Muntinlupa Cavite Expressway, ihanda na ho ang bulsa dahil may toll hike pagkatapos ng undas. Balita ko, yung Alabang hanggang Calamba, ang dagdag ay 10 pesos para sa Class 1 vehicle simula po November 3. 20 pesos naman para sa Class 2 at dagdag na 30 pesos para sa Class 3. Ang Calamba hanggang Santo Tomas, Batangas naman, 4 pesos ang toll hike sa Class 1 vehicle, 6 pesos para sa Class 2 at 8 pesos naman sa Class 3. Sabi po ng pamunuan ng SLEX, ngayon lamang ulit nagkaroon ng adjustment sa toll simula pa noong 2011. Unang tranche pa lamang daw ito, ha? At ang susunod na tranche ay ipatutupad sa susunod na taon. Samantala, simula November 3 din ang toll hike din sa Muntinlupa Cavite Expressway. 1 peso hanggang 3 pesos naman ang magiging dagdag. Mga kapuso, kabalita, hindi pa man ho nangangalahati ang araw ng botohan, may 2 ng insidenteng naitala sa Mindanao. May balita live si Tina Panganiban Perez. Tina? Connie, June, may insidente sa BARM na iniulat sa COMELEC ngayong umaga. Isang pamamaril sa Cotabato Sharif Aguac Road sa may barangay Bugawas sa Dato Odin Sinsuat, Maguindanao del Norte. Base sa paunang report ng PNP, 2 taong iniulat na nasawi habang hindi bababa sa 4 ang nasugatan sa insidente sa Dato Odin Sinsuat, Maguindanao del Norte. May isa pang insidente sa Lanao del Norte, nag-report ang isang poll watcher na sinuntok siya ng isang lalaki sa labas ng polling center. Ayon kay COMELEC,
COMELEC spokesperson Rex Laujanco, tuloy-tuloy naman ang botohan pero pwede nilang ilipat ito sa ibang lugar kung kinakailangan. Iniulat pa ni Laujanco na 100% ang mga polling precinct ang nagbukas na kanina. Alas 7 ng umaga kanina nagbukas ang karamihan sa mga polling precinct. Karamihan po dahil ang mga presinto sa Muntinlupa City at Naga City bukas na ng 5 a.m. para sa mga senior citizen, PWD at heavily pregnant. Bukas na rin ang lahat ng 11 mall sa ilang piling lugar sa Metro Manila, Albay at Cebu City kung saan magdaraos sa kauna-unahang pagkakataon ng mall voting. Sa kabuuan, halos 92 milyon na botante ang inaasahang boboto ngayong araw. Mahigit 67 milyon sa kanila ay mga botante sa barangay election habang mahigit 23 milyon naman sa SK. Mahigit 672,000 na mga posisyon ang pupunuan. Pero hindi lang barangay SK elections ang mangyayari ngayong araw o nangyayari ngayong araw dahil may plebisito rin sa San Jose del Monte, Bulacan kung saan tatanungin ang mga taga roon kung gusto ba nila maging highly urbanized city ang kanilang lugar. Kung hindi nyo pa alam kung saan kayo boboto, pwedeng i-check online sa Precinct Finder sa COMELEC website. Pagdating ng botante sa kanyang presinto, lumapit lang sa Electoral Board, sabihin ang pangalan, precinct number at sequence na nakalagay sa classroom. Yung mga 15 to 17 years old, SK balot ang makukuha. Yung 18 hanggang 30 years old, 2 balota, pang barangay at pang SK. Ang 31 years old naman pataas, barangay balot ang makukuha. Pagkakuha ng balota, pipirma ang botante sa Election Day Computerized Voters List o EDCVL. Pagkatapos, susulatan na ng botante ang kanyang balota. Tapos tutupiin ang balota at ibabalik sa Electoral Board. Magta-thumb mark ang botante sa ballot coupon at magpapalagay ng indelible ink. Huwag munang uuwi kasi sa harap ng botante tatanggalin ng Electoral Board ang ballot coupon at ihuhulog ang balota at ballot coupon sa magkahiwalay na lagayan sa ballot box. Paalala naman ng Lente o Legal Network for Truthful Elections, hindi kailangan ng ID sa pagboto. Hihingan lang ng ID ang botante kung may mag-question sa kanyang identity. Pero may iba pang prosesong pwedeng gawin kung walang ID, gaya ng pagpapatunay ng ibang tao sa pagkakakilanlan ng botante. Sabi pa ng Lente, hindi pwedeng tumulong sa botante sa pagsulat sa balota ang mga poll watcher. Ang mga tauhan ng PNP at AFP ay dapat ding 50 meters ang layo mula sa polling place. May mga pahabol din si spokesperson Laujanco, Connie at June, tungkol sa mga report na natanggap ng COMELEC ngayong umaga. Meron daw pagbaril at pagpatay sa isang mister ng incumbent barangay chairwoman sa Butig, Lanao del Sur, pamamaril sa Datu Odin Sinsuat na ikinamatay ng 2 at ikinasugat ng 1, at 50 may dalang bolo na nagpupumilit pumasok sa isang polling place sa Datu Odin Sinsuat din, pero napigilan daw sila. Connie, June? Maraming salamat, Tina Panganiban Perez. Sa Taguig na ho, boboto ang mga botante ng East Rembo Elementary School na dating sakop ng Makati City. At balita ko, Connie, may hinaing yung ilang senior citizen na maagang pumunta sa kanilang mga presinto. At may balita live, si Maki Pulido. Maki? Alam nyo, tahimik naman dito, pero ilan sa mga nakausap naming senior citizen dito sa East Rembo Elementary School ay umaangal kanina nang makausap namin dahil sabi nila kung dati raw maayos, ngayon medyo naguguluhan sila dun sa sistema. Kamakailan, nailipat ang ilang barangay ng Makati sa Taguig City, kabilang na nga dito ang East Rembo. Sabi ng mga nakausap naming senior citizen, nagbago kasi yung kanilang precinct number. Maliban dyan, may mga kasama daw silang regular voters sa dapat ay accessible polling place na dapat ay para lang sa senior citizen o PWD. Late pa raw nagbukas ang presinto kaya kahit na 4 a.m. nag-abang yung isang lolang nakausap namin, pasado alas 7 na ng umaga, nakapila pa rin sila. Buong akala raw kasi nila na bukas na ng 5 a.m. para sa mga senior citizen yung presinto. So mas malaki yung problema ng isang lola kasi kanina habang kami nandun sa may polling place para sa mga senior citizens, umaangal siya dahil nawala yung pangalan niya sa voters list. Ito raw ay kahit na bumoboto naman siya kada eleksyon. Nakausap din namin yung isang PWD na may dalang sanggol, bagong silang yung kanyang sanggol, pinilit daw niyang bumoto dahil mahalaga ang serbisyong ibinibigay ng barangay sa komunidad. Connie and June. Maki, nakausap ba natin yung election officer dun sa lugar? Anong sabi nila tungkol dun sa reklamo ng mga senior citizen na lumapit sa'yo, Maki? Ayun nga, so nakausap natin sila. Kaso, sabi nilang
wala silang alam kung ano yung nangyari dun sa sistema. Ang tanging pinagbabatayan lang naman nila ay yung listahan na ibinigay sa kanila. So sinusubukan pa natin na kunin yung local COMELEC para lang ipaliwanag kung ano ba nangyari dun sa pagpapalit nga ng sistema, June. Maraming salamat, Maki Pulido. Hindi lang laging handa, kundi natatangi rin ang karakter ng kinilalang 10 outstanding Boy Scouts of the Philippines ngayong taon. Mula sa daan-daang candidates, tig-iisang winner mula sa 10 scouting region sa bansa ang pinarangalan. Pinili ang outstanding senior scouts base sa kanilang community service, pakikisa sa school-related activities, character development at husay sa interview. Makatatanggap ang 10 winners ng 2 years college scholarship, cash prize at iba pang premyo. Saludo at congratulations mga kabalita. Bahagi ang search at ang awarding ceremony ng month-long celebration ng founding anniversary ng Boy Scouts of the Philippines. Samantala, bumoto na po si Pangulong Bongbong Marcos sa Ilocos Norte. May balita live si Claire Lacanilao ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Claire? Yes, Connie, June, Claire? maaga nang bumoto si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa presinto kung saan nakatala ang kanyang pangalan sa bahagi ng Mariano Marcos Memorial Elementary School sa Barangay Valdez sa Batac City, Ilocos Norte. Mabilis ang pagboto ni Pangulong Marcos. Inalalayan siya ng Ilocos Norte Provincial Election Supervisor na si Attorney Alipio Castillo III. Matapos bumoto, nanawagan si PBBM sa publiko na seryosohin ang pagboto ngayong barangay at sangguniang kabataan elections. Sinabi ng Pangulo na hindi dapat sayangin ang karapatan na pumili ng dapat na mamuno sa mga barangay at magiging leader ng kabataan sa kanilang lugar. Narito ang bahagi ng pahayag ni Pangulong Marcos. Dahil alam niyo naman po na ang mga barangay official ang mga kaharap ninyo araw-araw. Ito ang mga tinatakbuhan ninyo para makatulong sa inyong mga problema. Kaya kung idadaan lang sa bayaran, ay hindi kayo mawawala yung boses ninyo at hindi nyo maipili kung sino ba ang dapat talaga na mamulong. Yes, Connie Jun, samantala sinamahan ng anak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na si First District Representative na si Sandro Marcos. Sinablubong naman siya ng mga taga-suporta matapos bumoto at naging mahigpit ang seguridad sa pagdating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dito sa Batac City, Ilocos Norte. Connie Jun. Maraming salamat, Claire Lacanilao ng GMA Regional TV 1 North Central Zone. Mga kabalita, mahigpit po ang seguridad na ipinatutupad ngayong araw sa Negros Oriental na nasa ilalim ng COMELEC control. Kumustahin natin ang sitwasyon doon sa Balita Live ni Nico Sereno ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. Nico? Connie, June, nagpapatuloy nga ang butuhan dito sa Negros Oriental na dinagsa ng mga tao. Maaga pa lang naghanda na mga guro para sa pagsisimula ng eleksyon. Mula sa pagsigurong matiwasay ang kanilang classrooms at polling places. Ang ibang guro maaga nang kumain dahil mahaba-haba pa raw ang araw na bubunuin nila ngayon. Insaktong alas 7 ng umaga binuksan ang mga polling precincts. Ang Negros Oriental High School mayroong 13 clustered precincts. Siniguro ng paaralan na nasa ground floor ang lahat ng polling places para hindi mahirapan ang senior citizens at PWDs. May mga PPCRV volunteers namang nag-a-assist sa mga botante sa paghahanap ng kanilang presinto. Ang buong lalawigan ay mayroong 557 barangay at 2,830 clustered precincts sa kabuuan. Ayon naman sa COMELEC Provincial Supervisor na simulan on time ang eleksyon sa lahat ng mga presinto sa buong lalawigan at walang anumang problema sa pagsisimula ng botasyon. Nanatiling mahigpit ang seguridad na ipinapatupad dito sa lalawigan na under COMELEC control ngayon. Pinapanalangin ng mga opisyales na maging matiwasay at mapayapa sa kabuuan ang barangay at SK elections. Connie, June. Maraming salamat, Nico Sereno ng GMA Regional TV Balitang Bisdak.
Eto mga kabalita, time check po muna tayo. 11:17 na po ng umaga at halos 4 na oras ng bukas ang mga presinto para sa eleksyon ngayong pong araw. At kuha tayo ng update mula kay COMELEC spokesperson John Rex Laudianco. Magandang umaga po at welcome po sa balita ko. Magandang umaga po, Sir June, Connie, at sa lahat po ng taga-subaybay ng ating programa sa GMA7. Good morning. Good morning po. Good morning. Good morning, Attorney. Ano ho ang reaksyon ninyo na sa wakas, di ba? After 3 postponements ng barangay at Sangguniang Kabataan elections, eto't natuloy na rin sa wakas. Kami po ay nagpapasalamat at nagagalak po dahil ang ating mga kababayan po ay maaga pong pumunta sa ating mga paaralan para bumoto sa kanilang presinto. Hindi lamang po ito sa regular voting namin nakita, kundi po dun sa 3 pilot projects po namin. Una po dun sa automated elections pilot testing po natin sa Dasmariñas City at dito po sa Barangay Pasong Tamo sa Quezon City, maaga pong nagsidating. Kaya nga po walang aberya, tuloy-tuloy po ang botahan dyan. At lalo po nakakatuwa yung ating early voting pilot testing po sa Naga City at sa Muntinlupa City. Pati na rin po yung mall voting natin kung saan po nagdagsaan po ang mga tao dito po sa malls, pati po doon sa Naga at sa Muntinlupa, yung ating po mga senior citizens, PWDs at pregnant women. Nagagalak po kami na sila po ay nakilahok po ng maaga at buong puso pong sumali dito. Oo, kaya lang Attorney, sa paglilibot po ng GMA Integrated News sa ilang mga presinto kanina, napag-alaman natin yung samot-saring mga problema. Kabilang na nga po dyan yung mga pangalang wala sa listahan at hindi humahanap. Tapos meron din tayong mga issue ng napakahahaba na pila po para sa mga senior citizens, buntis, yung may mga comorbidities natin mga kababayan na sobrang hirap na hirap daw. Ano ang ating mga ginagawa as we speak? Una po sa lahat, unahin po natin yung nawawalang pangalan. Kanina rin po may nai-report po sa amin, ang karamihan po ng dahilan nila ay may kasabay daw po silang nagrehistro at yung nakarehistro po na kasabay nila ay nakatala at nakaboto po dito. So pinapaliwanag po namin dito, dapat po siniguro nila na naaprubahan ng Election Registration Board ang kanila pong pag-a-apply. Hindi po porket nag-apply po tayo na pagrehistro sa pagboto ay automaticong granted po ito. Kahit po may stub pa kayo, kung hindi naman po naaprubahan ng Election Registration Board ang inyong application, be it kulang kayo sa residency, kulang po kayo sa edad, o yung pong lugar na ina-apply ninyo ay hindi po sakop ng itong naturang pong Election Registration Board, maaari pong ma-deny talaga ang inyong pong pag-apply. Meron naman din po talaga na nailipat po, sabi po nila, nung nakaraan pong halalan, dito sila bumoto, ganitong presinto. Maaari po kasi nailipat kayo ngayon dahil kung matatandaan po natin sa automated elections po, 800 ang botante kada isang presinto po. Ngayon po ay tayo nasa 400 lamang. Kaya po na ay hati-hati talaga at malaki po ang posibilidad na malipat po kayo. Meron din po mga barangay na lumaki po ang ating populasyon. Kaya nadagdagan po ng presinto. Maaring wala po ang pangalan dito nyo sa isang presinto, maari naman po nandun sa kabila. Pero sa lahat po ng pagkakataon po na ito, ang hinihiling po namin kayo po ay pumunta sa aming election officer para ma-verify po ano ang estado ng application, kung rehistrado ba kayo o hindi. Tungkol naman po dun sa ating mga senior citizens at PWD. Gaya po ng report po ninyo kanina, talaga pong sinikap ng COMELEC na lahat ng rehistrado po ng mga presinto na may rehistradong senior citizen at PWD ay doon po namin inilagay sa ground floor ng pamahalaan kung kaya pong i-accommodate. Pero meron po talaga mga paaralan po na hindi po kayang mag-accommodate lahat na nasa ground floor. Maaari po talaga mailagay sa second or third floor. Pero meron po tayong solusyon dyan. Una, maaari po kayong pumunta doon sa mga lugar na yan, nagtalaga po kami ng emergency accessible polling place. Nasa ground floor po yan. Lahat po ng senior citizens, PWDs at persons with disabilities, huwag na po kayong umakyat kung nasa taas ang inyong pong presinto. Doon po kayo sa EAPP, kukunin po ang pangalan niyo, hahanapin po ang pangalan niyo sa inyong presinto. Sa second or third floor, kukunin ang inyong balota, bantay sarado po ito ng mga teachers at watchers, at doon na po kayo boboto sa EAPP. Sila na rin po ang maghuhulog pabalik sa ballot box ninyo ng inyong mga balota. So ilan lamang po ito sa ginagawa po natin. Bukod nga po doon sa early voting hours na ginawa po natin kanina, 5 a.m. to 7 a.m. doon lamang po sa Naga at Muntinlupa para po exclusive sa mga nabanggit na vulnerable sector. I see. Attorney, doon naman sa ating mga nasa red categories na mga lugar, mahigit 300 po yan. Ano na ho ang ating sitwasyon, lalo na sa area po ng Mindanao? May mga nababalitaan na tayo ng karahasan. Tama po, meron po tayong binabantayan ngayon dito po sa Maguindanao del Norte, dito po specifically sa bayan ng Dato Odin Sinsuat. May 2 pong pamamaril po dyan na isa
at meron pong mga nagtangka na mga 50 kalalakihan na may mga dalang bolo na papasukin po eskwelahan. Sa pareho pong insidente ay na-pacify po ng ating PNP at na AFP at nahuli po ang perpetrators. Lahat po sila ngayon ay nakakulong at nasasampahan po ng kaso. Dito rin po sa Lanao del Sur, dito po sa Butig, meron din po insidente ng pamamaril at tinitignan po namin ang anggulo. Ito ba ay away panghalalan o away pampamilya? Meron po kasi mga ganung pangyayari na naganap lamang dun sa lugar po na malapit sa eskwelahan. Pero hindi naman po ang dahilan ay dahil sa halalan. Continuing po at developing po ang situation na ito at hinihintay po namin ang final report po ng AFP at PNP. Attorney, ang ganda po nung naging reaksyon ng feedback dun sa early voting. Sana nga, sabi nga ng mga nakausap namin sana ganito rin mangyari sa mga susunod pang eleksyon, Attorney. At ito naman po ang layunin po, Sir June, ng ating early voting. Sa 2025 po, kung sakaling wala pa po talagang early voting law, ay makakaasa po kayo na itutuloy po namin ito, expand na namin nationwide para po mas marami ma-accommodate na vulnerable sector na kanila lamang po yung oras na yun at wala silang makasabay po. Yun nga lang, nagkaroon ng konting confusion kaninang umaga. May mga senior citizen na pumila dun sa mga lugar na wala pa namang kasama dun sa early voting, Attorney. Tama po kayo. Ang pinakita na po namin, ang pinag-ugatan po nito, yung original po na post ay galing sa Muntinlupa at specific po na inaanyayahan ng mga senior citizens, PWDs at pregnant women sa Muntinlupa City na mag-avail ng early voting. In fact po, pinadalan pa namin sila ng personalized notices. Unfortunately, nung na-share yung post po na yan, lumiit na po at lumabo na yung simbolo ng Muntinlupa na wala na rin po yung heading na ito po ay para sa Muntinlupa City. Ito po yung nagdulot ng confusion. Kaya nga po kami nagpapadala po ng mga kalatas dun sa mga nag-share. At kami rin po ay nag-post na rin na sana po ito po ay ma-isip natin na talagang Muntinlupa City at naga lamang dahil pilot testing pa lamang po ito. Maraming salamat, COMELEC spokesperson Attorney John Rex Laudianco. Good morning po. Magandang umaga po. Mabuhay po kayo. Nakaboto na rin si Vice President Sara Duterte sa Davao City. Bandang alas 9 ng umaga nang dumating siya sa Daniel R. Aguinaldo National High School. Pagkatapos niyang bumoto, nakipag-usap din ang Vice Presidente sa iba pang botante. Siniguro ni Duterte na tutulong ang Department of Education at COMELEC sa mga problemang mararanasan ng mga guro habang nagsisilbi ngayong eleksyon. Wala namang nasabi kung anong oras boboto ang kanyang amang si former President Rodrigo Duterte. Eto naman, dikit po ang mga laban ng men's basketball ng NCAA Season 99 nitong weekend. Magkasunod na 3 points ni Rai De La Rosa sa fourth quarter ang nakatulong sa JRU Heavy Bombers na magwagi laban sa Arellano Chiefs kahapon. Ang final score, 79-74. Tinapos naman po ng San Sebastian Golden Stags ang kanilang 4-game losing streak matapos manalo kontra sa San Beda Red Lions. Ang kanilang score, 75-67. 3 wins in a row naman ang Benilde Blazers nang talunin nila ang Perpetual Altas sa score na 77-73. Nito pong Sabado naman, panalo ang LPU Pirates kontra sa EAC Generals. Ang final score, 81-78. Habang Mapua Cardinals naman ang nanaig sa pagtatapat nila ng Letran Knights sa score na 69-66. Cardinals pa rin po ang nangunguna sa latest standings ng men's basketball na mayroon ng 9 na panalo. Sa Biyernes may laro ang EAC Generals at Letran Knights. Susunod naman sa kanila ang LPU Pirates at Mapua Cardinals. Good luck! At yan po ang mga balita ko. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Sison. Aubrey Carampel. Katrina Son. At sa ngalan ni Rafi Tima, ako po si June Veneracion para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News. Ang News Authority ng Filipino.